Ano ba yung makikita natin sa verse? Tychicus is a dear friend. Dear friend. Oh, beloved brother. Ako pwede ko sabihin, dear friend, dear friend, dear friend. Diba? Dear, singin ng word, dear friend. Napakatagal ko na. Ito, kakumpiyahan ko. Hindi kami kumpiyahan. Dear friend. Ang tanong, meron ba kayong ganon? Dear friend. Yes. Kung dear friend nyo siya, hanggang saan yung limitations o may limitations ba yung pwede mo ikwento sa kanya? Kaya nyo bang mag-open up? Kami, nung kasama ko si Pastor, nakapag-open up kami. Kasi siguro dahil matagal na pares na tingin sa Diyos. Tapos may oras tayo, no? Dahil maraming time ng biyahe, kwentuhan, ganyan. Usap kami na kapag-share ko na talaga yung na-experience. Para sana hindi po umaabot sa punto na punong-puno ka na. Kami. Susunod, yung marunong maipagkapwa-tao, marunong maipagkaisa. Ang tanong, kailan kayo huling naipag-accountability sa kasama niyo? Para aminin sa kanya na nagiging ganito yung problema namin. O ganito yung nararanasan ko ngayon sa Panginoon. Kung kami mag-asawa, ganito yung naging issues namin. Para nahuhubog na nahuhubog. Kung kasama mo siya palagi at nakakapag-usap talaga kayo na actual, ganito yung nararanasan namin. Doon mo makikita yung totoong pagbabago eh. Amen. Naalala ko nung bagong kasal kami ni Mrs. Mismong bagong kasal, wala pang 3 buwan. Away kami malala. Pag uwi niya sa bahay, galit na galit ako. Gusto ko siya palayasin. Away kami malala. Umalis siya nun. Sinabi ko sa ninong ko yung nangyari. Sa mga very close friends namin. Nagbigay sila ng kanya-kanyang payo. Ang laki ng development namin natutunan dahil inamin namin yung kahinangan at pagkakamali namin sa kanila. Yung experience nila, kung paano i-manage yung relationship, nakakuha ko ang technique doon. Hanggang ngayon sa simbahan, tungkol sa family relationship. Ni-ulti mo yung mga 70 years old na ng mga lola at lola. Nakakapag-share sila o paano yung technique nila para nakakayos relationship. Pag may away sa community, magbibigay ng payo lahat. Sakita mo na kailangan mo rin ng tulong, pero handa ka rin gumabay kung kailangan niya ng tulong. Hindi niya masisimulan yan hanggat di mo sinisimulan. Kasi ikaw yung pastor nila. Sa church natin, halos lahat nagsasabi sa akin. At naramdaman ko yung burden, naramdaman ko yung burnout, talagang burnout. Kasi, ilang taon pa lang ang church natin, going 4 kami. 30 years na ako nagpa-pastor sa Church of God. Tapos, nung naramdaman ko yun, sabi ko, Lord, kailangan ko ng tight cruise. Si Apostle Paul nakakulong siya eh. Pero tinan mo, pinagkatiwala niya kung ano sabihin ni Tychicus sa mga tao, okay kay Paul. Pero hindi pa alam ni Paul kung ano sasabihin. Yeah. Whether bad or good about Paul, hindi natin alam. Pero nagtiwala si Paul. Ganun ang failure natin mga pastors minsan. Exactly. We fail to trust. Nag-fail tayo mag-trust kasi baka pumalpak to eh. Ang ano natin, katasukatan natin, ako, magaling ako na pastor. Minsan may ganyan tayo, yabang ng mga pastor, na hindi natin pinagkakatiwala sa iba. Mag-fail to, baka ang ministry bumagsak. Yun yung ano natin. Kaya dapat meron tayong title sa buhay natin. At saka si Onesimus. Nung si Pastor Graham dumating, naramdaman ko yung ano eh, yung gaan. Kasi kung hindi pa siya darating, 4 years na ako kaming mag-asawa, Pastora. 4 years na kami na talagang bakbak na bakbak. Umiiyak ako kay Lord. Lord, senior na ako, ilang taon na senior citizen na ako, hindi ko na kaya. Nararamdaman ko yung physical na pagod. Kaya yung sinabi ko kanina na prepare ko na kasi baka tawagin ako ni Lord. Bro, serious ako na. Spirit ko may ano ako sa heart. So, prepare ko yung ministry. Ito na nga yung isa sa preparation ko, na-expose ko siya dito, hindi sa ibang body of Christ kasi baka ko ano madamdot dun. Pero dito sa kids, alam ko safe. Ibig sabihin, gumagaan kapag ka nagtitiwala tayo, kung may Tychicus tayo sa ministry, body. Na alam ko siya, pag may sinasabi siya, Pastor, napapapambabae ako eh. Ay, hindi. Hindi naman gano'n. Hindi, pero kami na pag-uusapan namin, pag-uusapang lalaki, andyan ang usapang sex, yung pakitakbo ng isip mo bilang lalaki, pag-uusapan yan.
Kasi hindi na pag-uusapan sa church eh. Exactly. Paano mo i-treat asawa Walang mo? venue sa preaching. Yeah, Ganyan ba? hindi mo pwede sabihin yun sa ano. Kaya kung kayong mga lalaki na lang, dun yung pag-uusapan yung pag nakakita ka ba ng leg, nakapalingon ka, dapat tumbukin mo yun eh. Oo. Dapat anuhin mo yun eh. So yun, yung deep things, talagang ino-open ko sa ano namin. Para wala kaming taguan. Alam mo kung anong kainaan ko, alam ko Exactly. na